Naku, dami talagang options kapag online shopping ang involved. But wait, wait. Ano to, baby for sale? Grabe na to ha. Umabot na tayo sa puntong pati bata, binebenta online. Nahuli nga ang isang nanay na ibinenta umano online ang 3 taong gulang niyang anak sa halagang 30,000 pesos. Natsyempohan daw ng mga pulis ang alok ng suspect na batang kukunin pa raw galing Nueva Vizcaya. Nasagip naman ang anak ng suspect na kalaunay inilipat ng PNP-WCPC sa pangangalaga ng shelter ng DSWD. Ayon sa pulisya, kakapusan sa pera at hirap ng buhay ang dahilan ng suspect, kaya nauwi ito sa pagbebenta ng sarili niyang anak. Iniisip din daw ng ina ng bata na mas maganda ang future ng bata kung ito ay ibibigay nila sa iba kapalit ng perang natanggap nila bilang panimula o pambayad sa utang. Naku, ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Naku, ask me. Ask Attorney Gabby. Attorney, yung pag-post mo pa lang online na ibinebenta mo ang anak mo na may kasama na agad na presyo, may nalalabag ba ito na batas? At ano po ang pananagutan ng kakagat sa offer at bibili ng bata? Well, ang pag-buy and sell ng isang bata ay isang form of child trafficking sa ilalim ng ating mga batas. At kung ang pagbenta ng bata ay ginawa sa pamamaraan ng technology tulad ng internet o paggamit ng isang computer system, ito ay nagiging qualified child trafficking na at ang penalty ay panghabang buhay na kulong o life imprisonment at meron ding multa na hindi bababa sa 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking Act of 2022 o ang Republic Act 11862. Parehong ang nagbebenta at bumibili ng bata ay guilty ng trafficking. Pareho kasi ang tingin ng batas dito, pareho silang may sala, whether ito ay yung nagbebenta ng bata at ang taong nagbabayad at tumatanggap sa bata. Attorney, sa Davao naman po, baby boy na nakalagay sa paper bag na iniwan kalakip na isang sulat na nagsasabing, "Sorry for passing our responsibility to yours." At hindi raw kayang palakihin ang anak. Ano naman po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, in general, ang pag-abandona ng isang nanay o ang taong may nararapat na kustodiya sa isang bata ay maaaring magkaroon ng kasong kriminal sa ilalim ng Article 276 ng Revised Penal Code for abandonment of a minor. Depende sa circumstances ng pag-iwan ng bata, lalo na kung ito ay may expose sa peligro, ito ay magiging kaso ng child abuse under Republic Act 7610 o ang ating child abuse law. Of course, mas mataas ang penalty kung ang pag-aabandona ng isang bata ay talagang magre-resulta sa injury or pagkamatay ng bata. Inilagay nga sa isang bag na may love letter, pero kung iniwan naman sa tabi ng kalsada, ay peligro pa rin ang aabutin nito. Of course, the best way kung sakaling kayo ay nagkaroon ng anak at sa palagay ninyo ay hindi nyo kayang alagaan at palakihin ito, ang pinakamabuti ay i-entrust ninyo ang bata sa DSWD o sa isang bahay ampunan or child caring agency. Huwag nyo na lang iiwan kahit na kanino dahil sila din ang pinag-iwanan ninyo ay may responsibilidad naman na i-report ito sa DSWD at pwede rin sa barangay o sa pulis. Ang lahat ng ito ay para hindi kayo magkaroon ng kaso nga for abandonment or for child trafficking. Daanin sa tamang proseso, kung hindi nyo kayang palaki ng anak ninyo, ito ay parang pagmamahal nyo na rin sa kanya kahit na hindi nyo na siya kayang alagaan. Tandaan ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.